Gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan muli ng pwesto sa gobyerno si dating Interior Secretary Benhur Abalos sa gitna yan ng umuugong na balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, bakit gustong pabalikin ni PBBM sa gobyerno si Abalos? Jiggy, malinaw din naman doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanyang paningin, hindi rin matatawaran yung kakayahan nitong si dating Interior Secretary Benhur Abalos, kaya gusto niya itong ibalik bilang isa sa kanyang mga opisyal sa pamahalaan. Ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman daw ibig sabihin na porke muli niyang i-appoint, hahanapan ng posisyon itong si dating Secretary Abalos, meron nang mawawala ng pwesto sa gabinete. Pwede daw niyang hanapan ng posisyon ito para patuloy na makatulong sa gobyerno. Matatandaan kasi natin, Gigi, na tumayo o nanilbihan bilang Interior Secretary itong si Benhur Abalos. Pero kinailangan niyang bumaba sa pwesto dahil nagdesisyon ito na tumakbo sa pagkasenador noong nakaraan na midterm election. But this is still under the alliance of President Marcos. Kasama siya doon sa mga inendorso ng Pangulo. At ngayon nga, gusto niya itong ibalik sa posisyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. I'll be very candid. I'll be very frank with you. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. At ibig bang sabihin ito, Maricel, ay tuloy-tuloy ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos? Jiggy, matatandaan nga natin na bago pa lumipad patungo ng Russia, itong si Pangulong Bongbong Marcos, umugong na nga yung mga bali-balita na baka magkaroon ng balasahan sa gabinete. At sinasabi doon sa mga initial na report, kasama daw doon sa mababago sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa na mapapalitan di umano ni dating Health Undersecretary Vergeire. Tapos nabanggit din yung mga pangalan ni na Secretary John Vic Remulla ng DILG na maililipat daw sa ibang ahensya. Kasama rin dyan sina DPWH Secretary Vince Tison at maging yung economic team ng Pangulo. Pero alam mo doon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa media interview ng media dyan sa Russia, sinabi ng Pangulo na counterproductive kapag nagkaroon siya ng balasahan sa gabinete. Balasahan, ibig sabihin at least dalawa yung mababago daw doon sa posisyon ng gabinete. Ang sinasabi kasi ng Pangulo, kumbaga nakabisado na nung kanyang mga kalihim yung trabaho sa kani-kanilang mga kagawaran. Kapag pinalitan na naman niya yung mga appointee doon sa mga departamentong yon, parang back to zero. Mag-aaral na naman sila kung ano na naman yung gagawin doon sa mga kagawaran na yon. So sa tingin niya, hindi ito kailangan, pero gaya rin ang sinabi niya, ipapasok niya sa hanay ng pamahalaan si dating Secretary Benhur Abalos. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. It's counterproductive. You know, what you are trying to promote in government is stability and a steadiness of work, and that's an important part of governance. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Maricel, may mensahe bang Pangulo sa bagong liderato ng Senado? Yes, Gigi, umaasa ngayon si Pangulong Marcos na magiging smooth sailing. Magagawa na daw ng mga senador yung kanilang trabaho bilang mga mababatas ngayon na malinaw na kung sino ang tumatayong Senate President. At yan nga ay si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Pangulong Marcos, 2 puntos kasi yung inaalala niya rito sa mga priority bills. Kaya gusto niya talagang maayos na yung Senado. Una, yung mga panukala na nakapasa na sa Kamara pero hindi pa rin nakakalusot sa Senado. At pangalawa, yung mga panukala na kailangan na raw maisa batas dahil makakatulong ito para tugunan yung problema sa oil crisis na dulot nga ng sigalot dyan sa Middle East. So ngayon na naging malinaw na ang leadership ng Senado, sana raw maging maayos na ang takbo ng mataas na kapulungan. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And that they can take care of the business of government, the business of legislation,
and all these necessary legislation that we listed to show that our priority. At Maricela, ng pananaw ng Pangulo dun sa mga impormasyon na si Senator Escudero napipisil na maging presiding officer sa impeachment trial dyan sa Senado. Wala namang nakikita na problema si Pangulong Marcos sakali raw na matuloy na si Senador Chis Escudero nga ang maitalaga bilang presiding officer doon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mismo si PBBM yung nagsabi na may kakayahan naman ang senador na pangasiwaan itong impeachment trial kung sakali at sinight pa nga niya na si Senator Chis din naman daw yung in charge noon doon sa paglalatag ng rules sa impeachment at ito rin naman daw yung inadopt hanggang ngayon. So hindi niya question yung nangyari before na pagbatikos dito kay Senator Chis Escudero. Matatandaan kasi natin na nabatikos siya doon sa terminong forthwith dahil ang bagal daw na tinugunan itong impeachment proceedings nung nakaraang taon. Pero malinaw na rin naman yung naging desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi rin naman daw si Senator Chis ang dahilan kung bakit naantala yung naunang impeachment trial. Pero nilinaw din ng Pangulo na kahit anuman ang maging desisyon ng mga senador, sino man yung italaga nila bilang presiding officer, nakahanda naman daw siyang suportahan ito. Narito ang sinabi ng Pangulo. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of the Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. At kaugnay nung pagbisita ng Pangulo dyan sa Russia, ano ang napagkasunduan at natalakay nila ni President Putin? Ilang puntos, Jiggy. Una, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroong 24 na Filipinos na mapapalaya mula sa detention dyan sa Russia. Kinausap daw kasi ni President Marcos itong si Russian President Vladimir Putin na baka pwedeng i-follow up yung kaso nitong 24 na ito na pag-alaman daw ni President Putin na wala pa naman talagang formal charge na nayahain laban dito sa 24 kaya hinayaan niya na ito na mapalaya. Ang sabi kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang media interview, baka ngayon maka-start na yung pagproseso para makabalik ng Pilipinas yung 24 na Pinoy. Pangalawa, sinabi rin ng Pangulong Marcos na open daw ang Russia para dun sa pag-explore nung pagiging non-traditional source natin ng petroleum products, ng enerhiya. Kasi matatandaan natin, nung kasagsagan ng oil crisis, nakakuha na rin naman tayo ng supply ng petrolyo mula sa Russia. Pero kasi ang utos daw niya kasi doon, tingnan kung ano-ano mga bansa yung pwedeng makapagbigay ng petroleum products sa atin. So walang malinis na sistema. Ngayon daw, inaayos na nila ang sistema para maging non-traditional source na talaga natin ang Russia. Wala pa daw konkreto na agreement pagdating naman doon sa business sector pero simula pa lang daw kasi ng pakikipag-usap ito ng Pilipinas sa Russia. Ang importante daw ngayon, natukoy na kung ano-anong sector pwedeng palawakin yung cooperation when it comes to business at kasama na nga dyan yung agriculture at iba pang mga industriya. Suportado rin ng Pangulo kung sakaling matuloy yung tinatarget na magkaroon na ng direct flight ang Pilipinas sa Russia kasi makakatulong ito sa tourism. Pero mas importante daw ngayon, paramihin muna yung flights kasi mas concerned daw ito para mas marami yung makabiyahe to and from Russia at saka Pilipinas patungo doon sa Russia. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.